Usapang may puso, dedikasyon, inspirasyon at napapanahon. Tanungan, sagutan, refleksyon, reaksyon. Talk, talk, Nabotalk. Magandang buhay! Isa na namang araw na puno ng pasasalamat sa ating poong may kapal. Tayo muli ay magsasama-sama upang tumalakay ng mga napapanahong paksa na talaga namang kapupulutan natin ng aral. Welcome sa Talk, 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 Nabotalk! Ngayong araw ating pag-uusapan ang isa sa lumalagong programa ng ating kagawaran patungkol sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa edukasyon ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Gayon din ang isa sa mga natatanging guro at magulang na umaagapay sa ating mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan o tinatawag nating LSEN o Learners with Special Education Needs. Ako po si Ginoong Ronaldo del Rosario, guro mula sa ika-4 na baitang sa San Roque Elementary School, isa sa magiging tagapagdaloy. Kasama ko po ang aking partner na si... At ako naman si Ginang Diana Jean Paradero, isang guro ng San Roque Elementary School sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 5. Ang inyo ring magiging tagapagdaloy sa araw na ito. Okay, partner. So, welcome everybody sa ating programa. Taus-puso po naming pasasalamatan sa mga taong nasa likod ng programang ito sa pangunguna ng ating tagapamanihalang pansangay ng lungsod ng Navotas, Ginoong Meliton P. Zurbano. Kasama rin ang ating ikalawang tagapamanihalang pansangay, Ginang Isabel Sibayan. At syempre, hindi natin dapat kalimutan ang ina ng programang ito, ang ating tagamasid sa programang Edukasyon sa Pagpapakatao, Ginang Preciosa and Kabinbin. Katuwang naman sa ating lungsod ng pamahalaan, lubos ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na punong lungsod, kagalang-galang John Reynald M. Chanco. Kasama na rin syempre ang punong guro ng aming paaralan na si Binibining Melinda M. Dabadilla. Tunay nga namang masaya tayo dahil ang episode natin ngayon sa Nabotalk ay tunay na espesyal. Ngayong araw ay ating maririnig ang kwento ng pagmamalasakit ng ating mga panauhin. Sila ang patunay na hindi hadlang na makamit ng isang bata ang kani-kanilang mga pangarap kahit na sila ay mayroong mga pangangailangan sa iba't ibang aspeto. Ngayon pa lamang ay taus-puso na kaming nagpapasalamat sa inyo, Mami Rose at Ma'am Annalisa. Sa episode na ito, bibigyan natin ng pugay at pagkilala ang mga taong may malasakit sa mag-aaral na may Special Educational Needs o LSEN. Isa itong napakahalagang bahagi ng ating edukasyon at tayo'y magiging saksi sa kanilang mga kwento ng tagumpay at inspirasyon. Talaga naman na ito ay isa sa napakahalagang usapin patungkol sa pagtanggap, pag-unawa, at suporta para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa edukasyon. At ngayon, tayo ay may espesyal na panauhin para sa ating talakayan. Handa nyo na po ba silang makilala? Handa na ako, partner. Handa na rin ako, partner. Okay, kaya wag na nating patagalin pa. Malugod po naming ipinakikilala ang ating makakasama ngayong araw. Narito po si Mami Rosario B. Regpala. Siya ay isang PWD President mula sa San Roque Elementary School na talaga namang for sure ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak na mayroong espesyal na pangangailangan. Tama po ba, Mami Rose? Opo, ma'am. Magandang araw sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na to na maging bahagi ng episode na isa. Tuturing na LSEN. Okay, so welcome sa programa. At syempre pa, makakasama rin natin, partner, our very own Yes. Ma'am Annalisa Santos. Siya ay guro mula sa San Roque Elementary School na talaga namang nagsusumikap sa araw-araw upang maibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga mag-aaral sa kanyang klase. Welcome po, Ma'am Ana. Magandang araw sa inyong lahat.
Salamat sa pag-imbita sa akin. Masaya ako na naging bahagi ng talakayang ito. Ikaw ba masaya, partner, na bahagi sila ng ating talakayan? Yes, partner, no? Talagang sobrang happy tayo ngayon kasi napapanahon ang ating pag-uusapan ngayong araw. Yes, at nag-expect din po tayo, hindi lang tayo na nandito, kundi yung mga listeners natin tungkol sa mga aral na pwede nilang mapulot sa pag-uusap natin. Yes, tama, partner. So, huwag na nating patagalin, partner, no? Tumungo na tayo sa susunod na bahagi ng programa upang talakayin ang mga mahalagang katanungan hinggil sa ating paksa. So, ang mga panauhin, handa na po ba tayong sumagot sa mga sumusunod na katanungan? Yes, feel ko, partner, ready na sila, ma'am and mommy. So, pwede na nating simulan, no? Ang unang tanong ay para po sa ating teacher, sa ating guro na bisita ngayong araw na ito. Para sa iyo, Ma'am Ana, ano ang iyong naging inspirasyon para maging isang receiving teacher? Pero bago yan, Ma'am Ana, pwede ba nating bigyan ng background yung ating mga listeners? Ano ba ang kahulugan ng isang receiving teachers? Receiving teachers, ang ibig sabihin nito ay ang magtuturo ng isang batang LSEN o Learners with Special Education Needs at tinatawag na may special na pangangailangan. Ang aking naging inspirasyon ay ang mga batang mayroong special na pangangailangan pagdating sa edukasyon. Nasa aking puso na talaga na sila. Talagang kailangan as a LSENS teacher, meron kang love, passion, and patient pagdating sa pagtuturo sa kanila. Merong behavioral problems like naranasan kong maduraan ng estudyante but they are not aware of those kinds of behavior. So, ako talaga ang aking main goal ay bukod sa maiparamdam ko sa kanila na they own the world of education too, ay maituro ang mga gawain na tama for them. Yes, alam mo, partner, no, si ma'am, nabanggit niya yung 3 words na love, passion, and patience. So, bilang receiving teachers, kailangan merong 3 kaugalian na meron katulad si Ma'am Ana. Yes, Ma'am, and thank you din po, no, sa pag-share, no. Yung mga receiving teachers natin, no, kahit sila ay nakaka-experience beyond usual, no, nasabi nga na merong naduraan si Ma'am, but still, yung patience talaga na baon nila everyday sa kanilang klase, yun ang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon para magpatuloy sa pagtuturo. Yes po, partner. So, kay mami naman tayo, partner, no? Mami, ilang taon na po kayo or ilang taon na po ang inyong anak? At ano po ang kanyang kondisyon? Okay, ma'am. Ang aking anak ay supposed to be ay magiging 18 years old na. But suddenly, pass away na po siya. Kinuha na ng may kapal. So, kinuha siya nung 18 years old siya. So, ang condition niya po is may abnormal seizure and then may 13 years old siya. So, ang condition niya po is may abnormal seizure and then may mild learning disability and then may autism po siya and then may SLE rather. Bale yung SLE po is lupus erythematosus. Ang condition niya is autoimmune disease. So, partner, alam mo na dito mo talaga makikita na napakalaki ng papel ng isang guro sa buhay ng isang mag-aaral. Katulad na lang ni Ma'am Ana, marami pang mga guro ang nais makatulong sa mga batang ito. Okay, so siguro po, no, partner, may konting follow-up question lang po. Okay, Mami. So, ito bang condition, ano pong pangalan ng inyong anak? Ronary po. So, babae po. Okay, so, yung condition po ng anak ninyo, ito po ba ay genetic condition? Bale sabi ng rheumatology niya po is genetic. Bale nasa first generation na siya for that lupus ang inano. Okay, so ibig sabihin po is safe to say talaga pong bahagi na ng ating bahagi na ng inyong henerasyon po, o angka na talagang may posibilidad. Yes No? po, sa susunod na henerasyon Sa mga- magkakaroon pa rin. Yes, sa mga Yes. susunod na henerasyon na pwedeng tumalon. Yes Ano, po. okay. So, oo naman, katulad ng sinabi mo, partner, no? Katulad ni Mami, makikita natin sa kanya yung lakas ng loob nung malaman niya yung kondisyon ng kanyang anak. Hindi siya nawalan ng pag-asa bagkus siya ay nagpatuloy.
Yes, napaka-brave ni Mami, no? And lahat ng mother for sure gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ngayon naman tumungo tayo sa ikalawang katanungan. So, para po ito ulit kay Ma'am Annalisa. Ma'am, ano-anong misconceptions ang naririnig mo about special education? Ang isa sa mga misconception na naririnig natin about SPED ay hindi allow ihalo sa mga bata na yung tinuturuan natin bilang isang teacher. Yung mga batang galing sa LSENS class o tinatawag nating learners with educational needs. Napatunayan natin sa panahon ngayon na ito ay mali kasi mayroon na tayong tinatawag na inclusive education. Yes, ma'am, no, meron tayong tinatawag na inclusive education. So, bakit nga ba, listeners, bakit nga ba nagkakaroon ng misconceptions yung ibang tao tungkol sa special education? Siguro dahil hindi sila aware. Tama, Yes, partner, no? kulang Hindi sa- sila aware sa totoong kondisyon ng mga batang ito. No? Yes, Kaya ma'am. nagkakaroon tayo ng misconceptions. But then again, let us end those misconceptions. Kasi kapag nagkaroon tayo ng misconception, ang magiging tendency sa mga bata, nagkakaroon ng discrimination. Bullying Tama? inside the classroom, discrimination, social stigma na Yes. maaaring madala nila sa kanilang paglaki. Sa panig naman po ninyo, Mami, ang aking second question po, anong misconceptions din po ang naririnig nyo about special education? Ang naririnig ko about misconception, siguro is about yung special, yung mag-aaral na may makapansanan. Pero dito naman po, nagkakaroon ng sinasabi nilang ito yung abnormal sila. Bale, sinasabi lang may mental retardness. Yun yung sinasabi nila dito sa isang mag-aaral ng misconception ng special education. So, partner, di ba akala ng iba kapag sinabing special education, may malubhang kapansanan na agad or nahihirapan na agad silang sa kanilang pag-aaral. So, para lang po sa kaalaman ng lahat, listeners, may iba't ibang uri ng pangangailangan tulad ng learning disabilities, ADHD, autism, at iba pa. So, ang layunin ay bigyan sila ng tamang suporta para sa kanilang pag-unlad at syempre, para sa kanilang tagumpay, partner. Yes, I agree with that, partner, no? Kasi yung sinasabing autism spectrum disorder, napakalawak nito, no? Maraming bumubuo dito na kondisyon ng autism. Kaya kinakailangan talaga, marami rin tayong pamamaraan, no? Para yung bata na may kondisyon na ganito ay ma-develop, no? So, pagkatapos po nito, tumungo na tayo sa ating ikalawang tanong or ikatlong tanong, no? Sa inyo po ulit, Ma'am Ana. Dahil nabanggit niyo po kanina yung tinatawag nating inclusive education, bigyan natin muli ng background ng ating mga listeners. Ano po ba ang inclusive education? Ang inclusive education, para sa akin, ito ay tumutukoy sa kalidad ng edukasyon. Naabot kamay ng lahat, anuman ang kanyang edad, kasarian, gender, relihiyon, disability, ethnicity o iba pang katangian na maaaring maging dahilan na siya ay hindi maiisali, mabilang o mailahok. Ayan, partner, no? Napakaganda ng pagkakalarawan ni Ma'am Ana about inclusive education. Pero partner, balita ko parang kabisado mo itong mga DepEd orders. Hoy, ma'am, ha? Ginugulat mo ako dyan. Para bang sabi na ako yung uso ngayon, gulating mo ang co-host mo. Yes. Ha? Tanungin mo Sige na, partner, share mo DepEd naman order. sa ating listeners yung DepEd order Ayan about na nga. inclusive Okay, education. sige. So, ginagarantiya ng ating kagawaran, no, na binibigyan ng equal opportunity ang tinatawag nating mga SLEN or LSEN, Learners with Special Education Needs. Ginagarantiya ito ng ating kagawaran through the DepEd Order number 44, Series of 2021. Ano nga ba yon? So, ito yung policy guidelines in the provision of educational program and services for learners with disabilities in the K-12 curriculum, basic education program. So, wala na dapat talagang
katakot. Tama, partner? Yes, partner. So sabi ko na nga ba, memorize Ayan. mo itong mga DepEd orders natin eh. Napakahusay. Sige na nga. Okay. So dako na tayo sa panig ng question ni Mami. Okay. Number 3 questions, Mami Rose. Ano po yung mga challenges ng pagpapalaki po at pag-aalaga sa inyo pong anak? Sa akin, mama, very challenging talaga kung paano ko itrato yung anak ko. Siyempre, unang challenge sa akin kung paano ko siya tuturuan, paano umawak ng pinggan, umawak ng tinidor, kutsara, baso. And then, of course, yung toiletries kasi very important sa kanila kung paano gumamit ng toiletries. Kasi sa akin, babae yung sa akin eh. So, nung nagkaroon siya, parang hirap. Siyempre, babae siya, hindi mo alam dahil hindi siya makapagsalita. Hindi niya sasabihin sa'yo kung anong meron yun sa kanya. Siyempre, nararamdaman niya, hindi niya alam. Pero inunti-unti ko siya kung paano ko siya challenge yung sarili ko na, ay, talaga yun na, kasintabi lang po yung mga kumakain. Siyempre, binigyan ko siya ng panty liner, yung panty niya. Siyempre, inunti-unti ko siya, everyday nilalagyan ko siya. Then kasi may makikita tayo na, siyempre, sa mga babae, siyempre alam natin yon may wet. Alam na natin na mag-i-start na siya for menstruational cycle niya. So, inunti-unti ko na siyang nilagyan ng panty liner. And then, nung nagkaroon na siya, sabi ko sa kanya, wag nang galawin. Tatap niya lang ako mag-aalis nun. Kasi pag puno, alam naman na natin yon. Kasi siya, meron siyang portalet talaga sa loob ng kwarto. Doon lang siya kasi may ihi, nagpupupo doon siya. Kaya alam niyang magbaba ng salawal niya. So, yung sa akin, kaya importante sa akin, nakafocus ako sa kanya pag meron. Kasi, syempre, hindi mo alam, baka ihahagis na lang niya kung saan-saan yung mga napkin na yon. So, sa kanya naman, na-train ko siya for that. Okay, so, pagpapatunay na lamang po nito, Mami, no, na ang autism ay may dalawang mukha. No? Kasi sabi sa case ni Mami, yung bata ay delayed, no? Globally delayed pagdating sa skill. Meron din namang autism, on the other hand, ay advanced naman yung mga skill nila, no? Conversation skill, verbal and non-verbal skill, advanced naman sila. No, minsan hindi na konting tulong na lang yung kailangan nila, or minsan hindi na nila kailangan ng tulong, kaya nilang tumayo. Okay? So, tama partner, no? Yung mga sinagot ni Ma'am Ana and ni Mami talagang challenging yet satisfying ang mag-alaga dahil alam naman natin na hindi ito madali. Ngunit rewarding sa pakiramdam ng bawat isa. Kaya ituloy na natin at dumako na tayo sa susunod na katanungan. Ma'am Ana, base sa iyong experiences o mga karanasan, ano ang kakayahan at abilidad na dapat taglayin ng isang receiving teacher? Abilidad na dapat meron ang isang receiving teacher, hindi ligid sa ating kaalaman na ang mga guro ay talagang masisipag, matitiyaga, mayroong puso, na handang mag-alay ng pagmamahal sa kanilang mga estudyante at maalaga. Pero bilang isang receiving teacher, mas kailangan ng dagdag na sipag para magabayan ang mga bata sa kanilang dapat matutuhan. May dagdag na tiyaga upang matugunan ang educational needs nila. Mas maging maunawain pa dahil marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa sitwasyon ng mga batang ito. Wag dapat isipin na napakahirap hawakan nito kasi hindi ako sanay. Pero kung may pagmamahal naman tayo sa mga batang ito, tanggapin natin ng buong puso. Diba? Mas maging maintindihin pa hanggang sa lahat ng tao ay handa nang maintindihan ang kanilang kalagayan. From my experience, tinuruan nila akong mas mahalin pa sila lalo. Wow, ang ganda ng sagot ni Ma'am Ana. So, ito ipatunay partner na ang receiving teachers o yung mga teachers, natututo rin sila from their students. Yes, so po sabi nga no, learning is a two-way process. Saka sa tingin ko partner, wala naman talagang right equation para tayo maging effective receiving teacher. Yes. Ang bottom line dito, it all boils down
sa pagmamahal natin sa mga bata. Yes, Kasi love. pag mahal natin yung bata, diyan tayo nakakagawa ng extraordinary measures para sa kanila. Tama, Yes. partner? So, aside from love, partner, nandiyan din yung acceptance, syempre. Yes, tama po yun. Pag mahal mo yung tao, partner, tatanggapin mo siya ng buong buo. Hugutin mo, ma'am. Hugot pa. Sige. Okay, so sa tingin ko si Mami meron ding idea dyan. Yeah, parang may pinagdadaanan ka naman, partner. Wala naman po. Wala naman. Loveless po. Mahal ka naman, partner. Loveless, single. Yes, mahal natin ang isa't isa. Yes, maraming nagmamahal sa akin. Alam ko yun. Yes, partner. Okay po, move on tayo kay Mami for fourth question. So, based po sa inyong experiences, Mami Rose, ano-ano pong kakayahan at abilidad ang dapat pong taglayin ng isang magulang na mayroon pong anak na mayroong espesyal na pangangailangan? Sa akin, ma'am, ang kakayahan at abilidad na isang magulang taglayan is, syempre, magdasal ka sa taas. Syempre, ibibigay niya sa'yo lahat yan. Kung dasal mo na taimtim na dasal, syempre, makafocus ka sa inyong anak. Maibigay mo yung unconditional love. And then, maprotektahan mo siya kung ano mang bagay na yon. Of course, family, nandun. Dapat sa pamilya mo, nagmumula yung acceptance. Kasi, paano mo mailalabas ang anak mo kung ang pamilya mo hindi mo ma-accept yon, anak mo na yon. So, nagmumula sa family mo talaga ang acceptance kung anong disability na ang anak ko. So, conditional love, unconditional love, TLC, tender loving care. Doon mo maipapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak. Yes, opo. Sa kami sinabi si Mami, no? Maulitin ko lang din, yung responsibility. Sense of responsibility, napakahalaga rin po yan sa mga parent. Kasi yung disorders, no, yung mga katulad ng ganitong autism disorders, it can last throughout his or her lifetime, di ba? Yes. Habang buhay, nasa sa kanya o nasa bata yung disorder na yan. Kaya napakahalaga po talaga ng sense of responsibility. Sa parents. Yes, ma. Sa bahay, sa partner. loob ng bahay. Sobrang totoo to, partner, no? So, kailangan ng isang teacher at ng magulang na may anak na katulad nila na mayroong special na pangangailangan na magkaroon ng ilang mahahalagang kakayahan at abilidad. Siyempre, una na rito yung nabanggit ni Ma'am Ana at ni Mami Rose, yung pasensya. Talagang napakahalaga. Hindi madali ang pag-aalaga at pagtuturo sa mga bata na may espesyal na pangangailangan. At kailangan din ng matyagang pag-unawa at pasensya para mas mapanatili yung kanilang kumpiyansa sa kanilang sarili at syempre yung kanilang pag-unlad, partner. So, mahalaga rin na dapat handa ang mga magulang na tanggapin ang pagkakaiba ng kanilang mga anak at maghanap syempre ng paraan para mapanatili ang kanilang kaligayahan at pag-unlad. Sa pagiging bukas sa mga bagong karanasan, mas maipapakita nila, partner, no, yung pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Tama ka dyan, partner, no? So, at this moment in time, grabe na. No, marami na tayong natutuhan sa mga Yes. sagot ng ating mga panauhin. Okay? So, by doing so, siguro marami na rin sa mga listeners natin, no, na nakakaunawa na sa kalagayan ng mga batang may special na pangangailangan. Yes, Mas so- medyo nagiging open-minded sila, Yes, partner. yan ang Na mahalaga. tanggapin at mahalin. Kasi sila ay gift from God. Yes, every child is a gift. Every child is a special. Okay, so tandaan natin na ang edukasyon ay para sa lahat at bawat isa ay may karapatan sa magandang kinabukasan. So, equal opportunity to all po ang keywords natin for today. So, pwede na po tayong dumako sa panglimang katanungan. Muli, para po kay Ma'am Ana, ano ang iyong paboritong part sa pagiging receiving teacher? Siguro yung paborito kong part, yung pagiging receiving teacher ko ay yung nakikita ko ang pag-usbong at pag-angat ng kakayahan ng mga mag-aaral ko na aking hawak. May pagkakataon kasi na yung mga batang ito, pag naramdaman nila na talagang special sila sa'yo, na mahal mo sila at sikaso mo, yung halos ayaw nilang mawala ka sa mata nila, sa paningin nila, sumusunod pa sila minsan, gusto pa nilang sundan kung nasaan ka. Yun yung nakakamdaman mo yung
talagang kailangan ka nitong batang ito at napamahal na rin siya sa iyo. Yan, napapamahal nila. Sila mismo yung mahal ka nila, ramdam na ramdam ng teacher ito. It's so rewarding and an achievement as well na makita mo yung mga ngiti sa kanila, making them my inspiration to continue and work harder in my field. So, yun nga, no? Sisigundahan ko lang yung sinabi ni Ma'am Ana. Rewarding. Tama. No, rewarding talaga yung malaman mo na yung mga batang inaalagaan mo, batang pinamamalasakitan mo, nakikita mo nagpupursige sa kabila ng kanilang kalagayan at kondisyon, nagpupursige sila na matuto, mag-aral, at binabalik nila. Tama, no? Yes, Very partner. evident, ma'am, tama? Very evident na binabalik talaga nila yung compassion ninyo. Hinahag kayo, kinikiss kayo, binabati kayo every time na makakasalubong kayo sa corridor ng school. Tama po ba yun? Okay. Tsaka siguro si Ma'am Ana na experience niya partner, no? Yung nasa third floor si Ma'am Ana, aakyatin pa siya ng Ay, kanyang akala ko naging tatalon, estudyante. ma'am, ha? Hindi, partner. Masaya Akala ko- maging receiving teacher, no? So, ang tatalon dito, yung mga estudyante niya paakyat sa third floor para makita si Ma'am Ana. Tatalon sa tuwa kapag nakita si Ma'am Yes. Ana. Kasi very, attached na sila kay Ma'am Ana sa sobrang bait, sobrang asikaso, sobrang pagmamalasakit. sa Parang kanila. gusto ko tuloy ulit nag-aral, tapos kay Ma'am Ana po ako magpapa-enroll. Why not, ma? Okay, so, let's move on. Okay, para sa inyo naman po, Mami Rose, same question po kay Ma'am Ana. Ano po yung paborito niyong part sa pagiging magulang po ng isang batang may espesyal na pangangailangan? Sa akin po is yung pagkakaroon ng isang anak ay malaking biyaya na yon na binigay ng Diyos. It's a gift talaga yan. Kasi may mga magulang na hindi nagkakaroon ng anak. Pero sa akin kasi very special talaga. Kasi kahit binigay niya sa akin na may espesyal na pangangailangan, niyakap ko yan. No doubt yan. Kasi anak ko siya eh. Yun yung part na yon. Kasi, paano mo matutulungan yung anak mo kung hindi mo siya tatanggapin? Yun yung part na dapat sa mga magulang na meron nangangailangan na ganyan, yung may special needs talaga. Siyempre, acceptance talaga yan. Kasi, binigay ng Diyos sa'yo yan, na kayang-kaya mong arugain, pagmamahal na binigay mo, na dapat akapin mo yon. Kasi, responsibilidad mo yon. Kahit anong mangyari, anak mo yan. Yes, so, very emotional, no? Touching Yes, po talaga yung partner. testimony, patotoo ni Mami. No, so, sa mga mothers out there, no, katulad ni Mami, na meron siyang tapang, meron siyang courage na harapin, no? Yung mga pwedeng challenges na makakaharap niya eventually sa buhay ng anak niya. At yung baon niya talagang tapang at acceptance. Yun yung paulit-ulit, no, Mami? No? Acceptance, love, Acceptance. acceptance. Yes. Lagi talagang nagmumula ito sa magulang, sa pamilya, at sa tahanan. Tsaka partner, 'di ba, si Mami talagang makikita mong napaka-strong niya. No? Yes. Isa kasi pag tayo pagod na tayo sa buong hapong paggawa, uuwi tayo ng bahay. No, kanino tayo humuhugot ng lakas? Syempre sa mga anak natin, sa anak. For sure ganun din yan na-experience ni Mami. Yes. Opo. For me, ma'am, pag makita mo siya na nakangiti sa'yo, yumakap yan kasi hindi nagsasalita yan. Pag-kiss lang niya sa'yo, syempre, the whole day, pagod na pagod ka, mawawala yon. Kasi, yun na yung nakafocus ka sa kanya na, ay, yung anak ko, marunong na siya mag-kiss, maghakap, yun. Kasi sa family namin, pag pasok niya o pagdating ng mga kapatid ko, siya, diretso sa kanya. Kasi yun parang yung nabuhayan sila na nagkaroon ako ng anak. Kasi parang yung focus namin na sa kanya. Yun yung naibigay nila sa akin na talaga naman minahal ako ng mga kapatid ko. Yun sa family ko talaga. Yes. Kailangan din talaga na meron kang supportive family Tsaka members. partner, dagdag ko lang, no? Bilang mother kasi, kailangan ang mother may strong foundation din talaga para hindi mag-give up. Yes. No? So, katulad ng nabanggit ni Mami, ang foundation ni Mami is yung kanyang mga kapatid na talaga namang mahal na mahal yung anak ni Mami. Yes, and very supportive. Actually, in all fairness,
sa presence pa lang ni Mami, talaga makikita mo sa kanya na strong talaga siya. Meron siyang paninindigan na talagang hindi mo makukuha sa kanya. Sa Tama. presence ni Mami. Yes. So sa mga listeners, siguro Kung na-imagine nyo nakikita na nyo si kung Mami, ano ang mukha ni Mami. partner, ganito para magkaroon ng idea ang ating mga listeners, sino ba ang kahawig ni Mami ngayon? Okay, kahawig ni Mami. Kahawig na artista, Ay, gusto ko singer. superhero kasi superhero yung kanyang... Sige, superhero. Gusto ko superhero kasi superhero ang kanyang character. Yung kanyang paninindigan napakadaka. Si Wonder Woman na lang. Yes, si Wonder Woman. Talagang foreign, no? Hindi foreign talaga. Si Ma'am Ana naman. Kung meron tayong Wonder Woman, Meron tayong syempre local version ni Wonder Woman and that is Darna! everybody Darna! Okay, si Darna po. Okay, so ganun po, no? In a lighter note, ginagawa po natin to kasi Paiyak na kami napakaselan. dito, Opo, partner, napakaselan ng topic. Napakabigat. So, minsan, kailangan nating pag-aangin yung atmosphere natin dito, partner, para hindi tayo umiyak. Tama ka dyan, partner, no? So, hindi talaga tayo iiyak, partner, no? So, ang galing-galing ng ating mga guests for today. Talagang makikita natin na meron silang positibong pananaw sa mga taong katulad ng mga batang may special na pangangailangan. Meron silang bukas puso, no? Bukas pusong pagtanggap sa mga batang ito. Okay, kaya naman, marami pa tayong malalaman sa kanila, no? At isa dito yung susunod na katanungan natin. Ito ay ating ika-anim na tanong. Ma'am Ana po ulit. Ano ang hindi mo makakalimutang karanasan? Unforgettable moments. Okay? Ano ang hindi mo makakalimutang karanasan bilang isang receiving teacher na talagang pumukaw sa iyong damdamin? Noong nakita ko na yung batang hawak ko, nagpupursige siya sa kabila ng kanyang karamdaman. Sa umpisang hawak ko, ni letter hindi niya alam. AOO. Tapos, nung sinabi ko sa kanya na, sige, babalik ka sa ganitong oras. 11 kasi panghapon kami. Sabi ko, balik ka ng 11 araw-araw para magbabasa tayo. Sa totoo talagang napakahirap niyang maintindihan AIO lang. Pero nung makita kong siya mismo yung teacher, babalik po ako bukas teacher, may baon po ako pero ganyan sasabihin niya. Pero konti lang. Kaya may time pa rin na naibibigyan ko ng baon yung bata dahil nga alam natin na kailangan ng batang ito. Sa pagbabasa niya, natuto siya, sir. Doon yung kinatuwaan ko na naintindihan niyang magbasa kahit pa konti-konti lang. So, ibig sabihin, sir, talagang hindi ito naging hadlang para pag-ibayuhin nila ang kanilang pag-aaral, yung kanilang Yes, no, natutuhan ko sa sinabi ni Ma'am Ana, as a receiving teacher, it takes a great deal of sacrifice and patience. No, yun yung pinaparamdam sa atin ni Ma'am Ana, no? Yes. You will go extra mile para maparamdam mo sa kanila na talagang willing ka na turuan sila and in return nakikita mo na sila ay natututo. Kahit sabi mong gradually yung pagkatuto, still pagkatuto pa rin yun, no, Ma'am, no? Yes po. So, sabi nga, partner, no? Slow progress is still a progress. Yes, I agree with that, partner. So, for Mami Rose naman, Mami Rose, kung iisipin niyo po yung mga nangyari na masasaya, malulungkot, nakaka-motivate na pangyayari kasama po ang inyong anak, ano po yung pinaka-favorite niyong part doon? Hindi yung favorite, ma'am. Siguro yung karanasan ko na every month, nasa hospital kami. Tinatakbo lang namin siya for abnormal seizure niya. And then, nung nagkaroon siya ng SLE, yan yung talagang sobra talaga siyang naghirapan. Kasi ang SLE kasi na niya, yung mga kasukasuhan niya, yung niya, yung para may tubig. Hindi mo siya pwede i-touch kasi aaray siya. Sobrang sakit. Yun, hindi naman siya juvenile kasi ang juvenile parang party, magkakamag-anak sila kasi si lupus sa kasi juvenile. So yung part na yun, akala mo parang matanda siya na maglakad. So bawal din siyang sobrang stress. Ang cellphone niya, binabalibag niya pag sobrang sakit. Kasi yun yung part na sobrang nararamdaman ko na sana ako na lang. Kasi ako yung nanay eh. Dapat sa akin na lang yung sakit na yun. Kasi para hindi maranasan yung anak ko. So,
So, nabanggit niyo po, Mami, no, nung nasa ospital po kayo. Alam ko pong mahirap po yung pinagdaanan ni Bibi, yung pinagdaanan niyo po as parents. Pero, papaano po kayo or saan kayo humuhugot ng lakas para po itong araw na ito lilipas din, magiging okay din po ang lahat? Sa akin po, siguro sa taas na din. And then makita ko mga kapatid ko na, ay, kaya mo yan. Siyempre, suporta nila. Siyempre, hindi ako nagtatrabaho eh. Mga kapatid ko sumusuporta sa akin. Sorry. Kasi sa kanila ako mahugot. Sa kanya lahat. Kasi may gamot ang mga anak ko. Yung gamot ng anak ko, mahal. Kasi lupus, sobrang mahal ang gamot niyan. Yung abnormal seizure niya, iba pa rin. Kasi nagkakahalaga yung half of namin is nasa 15. May less, kung may less, for PWD is nasa 12, ganun po ang range ng gamutan namin. So nung ang kapatid ko talaga, siya talaga ang kaya natin yan. Kasi pera pag yung mga gatas niya, lahat po yan naranasan ko talaga na saan kami kukuha saan ako kukuha kung wala mga kapatid ko na nagsusuporta sa akin. Kaya ang family ko talaga, nagpapasalamat ako sa kanila kasi doon nila pinakita sa akin na kaya mo yan, kahit anong mangyari, nandito lang kami. Yun. So, Thank you po, Mami Rose. So, living with person with disability. Yes, Mami, yes. Valid naman po ang ating emosyon ngayong oras na ito. You can cry kung talagang gusto po nating umiyak para mailabas yung emosyon. Valid naman po iyan. So, para lang ipaalam sa ating mga listeners na yung living with person with disability is not an easy life. No, yung pang-araw-araw struggle, pang-araw-araw challenges. But then again, nandiyan pa rin si Mami, nandiyan pa rin yung kapatid ni Mami na sumusuporta sa kanya, sa laban niya sa buhay, sa laban nung bata, nung anak, sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kanyang disability, di ba po, Mami? Kasi nakadagdag po doon yung lupus SLE. Yun po talaga yun nung nagpahina sa kanya. Opo. So, yun, partner, no? Doon natin makikita na talagang mahalaga dapat na ang family mo intact talaga sa pag-alaga sa mga batang katulad ng mga batang may special needs. Napaka-strong ni Mami Rose. Indeed. So, grabe yung emosyon, partner. Ramdam mo ba? Ramdam na ramdam ko. Malapit na akong umiyak. Tissue, please. Talaga may tissue. Sige po. Sobra kasing nakakadala yung mga kwento ni Ma'am Ana, ni Mami Rose, no? Alam mo kung ano yung iniisip nila, no? Kung papaano nila nakakaya na makapagturo at makapag-alaga ng mga batang katulad nila. So, dapat nating matutuhan na pahalagahan ng lahat ng sandali. Masaya man ito or malungkot dahil ito yung mas magpapatatag, no, sa atin sa sitwasyong katulad ng sinabi ni Mami Rose and ni Ma'am Ana. Okay, tama, partner, no? So, ito talaga yung totoong nangyayari sa buhay, no? Totoong buhay na to, wala nang script, hindi tayo nasa likod ng Nasa show, camera. yes. Okay. Ito talaga ang totoong pangyayari. At karanasan ng ating mga panauhin. Kaya naman, so katulad nito, ipakita natin, no? Mas lalo nating ipakita out of our empathy to them na we're here to support and encourage them to build trust and love. So maganda naman 'yun, no? Hindi ang mga pangyayari. Ibig sabihin, kailangan nakasuporta tayo sa kanila. No? Partner. Wag iparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa laban nila sa buhay. Kasi partner sa life, 'di ba? Talagang may part na masaya ka talaga, may part talaga na malungkot ka. Yes. Kasi hindi pwedeng puro happy. Walang ganon. Hindi Walang tayo ganon, matututo, ma'am. no? Hindi Walang tayo ganon. matututo. Life is not a smooth sailing journey. Walang magandang buhay. Teka sir, dugo-dugo na ilong ko. Self-explanatory naman daw. Yes, partner. Okay, sige po. Let us now proceed to the 7th question. So again, ma'am, kayo po ang sasagot. Ano ang maituturing mong pinakamalaking hamon sa pagtuturo ng mga batang mayroong learning educational needs? Ang pinakamalaking hamon
ay ang bawat araw na kailangan kong maibigay sa kanila ang maayos na pag-aaral. Maturuan silang magbilang, makapagkulay ng maayos sa tamang kulay, matutong makisalamuha sa mga kamag-aral. Kaya nanood ako ng mga teacher's tutorial in different strategies na how to able to teach my pupils with learning disabilities. Yes, ma'am, no? So, ibig sabihin po talagang kailangan natin mag-exert talaga ng extra effort. Kailangan natin maging creative. Dahil itong mga batang to, hindi naman ito madaling natututo sa magpapakita lamang tayo ng mga pictures because they will learn in different ways, no? Different ways from most other people, no? Kaya kailangan maging creative tayo sa mga routines natin, sa mga interventions natin during our class, no? Kailangan nag-aano tayo talaga. Nag-i-integrate tayo ng mga games na kung saan mag-enjoy din po sila. Tama po, ma'am, no? Okay. Tsaka partner, di ba, ang receiving teachers, no, they go extra mile. For example, for sure si ma'am, no, di man niya na-experience, pero for sure ma-experience niya yun. Mag-explore ng iba't ibang strategies and at the same time, pag-aralan yung sign language para makipag-communicate sa kanila. Yes, opo. Sign language, tama po, no, ma'am, no, is a way of communicating. No? Communication, rather, sa kanila po. Yes po. So, for Mami Rose. Mami Rose, nabanggit niyo po kanina na 13 years old po nang nawala po si baby. Paano niyo po ito na-overcome? Sa akin siguro, kasi may project or ano ang DSWD, Ina Healing Center. Sumali po ako doon for that seminar. Nag-undergo ako, and then yung stress management, nag-undergo ako. So sa NCR ako yung pumupunta dati. Ngayon hindi na kasi parang conflict na kasi mga schedule ko. So pagka-overcome ko yon kasi meron ako na kasama na katulad ko rin na bereaved mother na parang the same lang yung yung day ng kapanganakan ng anak niya. Sabi ko, kaya mo yan. Kasi ganito din yung nangyari sa akin. Siyempre, focus mo lang yung sarili mo. Kung ano yung ginagawa mo. At least nagawa mo yung part mo na binigay mo lahat sa anak mo. Kasi doon mo marirealize naman na ang pagmamahal mo sa anak mo, at the end of the day, makikita mo talaga na, ay, the best na ginawa ko yun. Kaya na ma-overcome mo talaga. Kahit makikita nyo sa akin, makikita nyo nakangiti man ako, pero deep inside, nandun pa rin yung pain. Siyempre, hindi mawawala sa'yo yun kasi magulang ka na mula pagkasilang hanggang mawala yung anak mo, nandun ka sa tabi niya. So, in other words, partner, no, for example, si Mami, katulad ng ginawa ni Mami para ma-overcome yung nangyari sa buhay ni Mami, nag-seek siya ng professional advice, nag-attend siya ng self-management seminars. So, makakatulong po iyon sa atin listeners. Kung kayo po ay may pinagdadaanan, mag-seek po tayo ng professional help. Yes, kasi talaga naman na napakabigat na suliranin or challenge talaga na magkaroon tayo ng LSEN na bata sa part ni ma'am, pupils or mag-aaral, sa part naman ni mami, yung anak niya. So, napakabigat nun. Talagang kailangan po talaga natin ng assistance sa ibang tao. At syempre, kailangan i-equip din natin yung mga sarili natin sa mga trainings, di ba po? No? Yung mga workshops, kung paano ba hinahandle yung mga ganitong bagay po. So, marami talaga tayong mga bagay na kinakatakutan na pwedeng mangyari sa hinaharap. So, na dun yung mawala sa atin yung mga mahal natin sa buhay. Pero alam mo ba, partner, iba yung tapang talaga na ipinakita nito ni Mami Rose tsaka nito ni Ma'am Ana, no? Na talagang kinakaya nila everyday at maparamdam sa kanilang mga anak at mga estudyante yung pagmamahal na walang kapantay. Yes, yung unconditional love na paulit-ulit nating naririnig kay Mami Rose. Talaga naman na iyon ang kanyang sandigan, iyon ang kanyang weapon
no? Para malampasan niya. Para malampasan ni Super Wonder Woman Mami Rose ang kanyang pinagdadaanan. Tsaka gusto ko yung sinabi niya partner kanina, no? Yung maaga man kinuha si baby ni Lord, wala siyang pagsisisi kasi 100% niya naibigay yung Yes. alaga, pagmamahal sa anak niya. Tama po. At kaya sa mga mami out there, no? So, maging inspirasyon natin, no? Yung mga pagpapatunay na naririnig natin ngayon kay Mami Rose. So, it helps a lot. Makakatulong ito sa atin sa pagtataguyod at pagpapalaki ng mga anak natin na katulad ng meron si Mami Rose. Okay, so pwede na tayong magpatuloy Pwede sa ating na, siguro ikawalong partner, katanungan. pwede na. Ayan, pwede na. So, again, Ma'am Ana, para po sa iyo ang unang katanungang ito. Sa suliranin na iyong kinakaharap sa loob ng iyong klase, papaano mo ito nabibigyan ng solusyon? Siguro sa unang mga pagkakataon ko ng paghawak ng mga batang may espesyal na pangangailangan, isa sa mga naging suliranin ko ay ang pagbibigay ng malinaw na panuto o routines dahil ang iba sa kanila ay maliliit lamang ang attention span. So, I motivate myself to find ways how to handle the problems. Naghanap ako ng mga strategies suited for it tulad ng multi-sensory approaches kung saan mas ginamit ko yung sensory motors ko upang ma-process mo yung mga bagay na gusto nilang ipahiwatig. Sabihin na naging avenue rin sa akin to understand them well. Para makagawa tayo ng mga strategies and approaches sa mga batang iyon, ma'am, kailangan kilalanin po muna natin sila. Ano ba yung mga kakayahan nila? Sabi nga ni Mami, yung sa part ni Mami kanina, no, yung ASD or Autism Spectrum Disorder niya, globally delayed. Pero katulad din na sinabi ko kanina na may dalawang muka na yung iba naman po ay advanced naman po. So tayo po ay yung magde-design ng instruction as a receiving teacher. Tayo po yung magde-design ng instruction, ng routines. Although kahit paulit-ulit, kailangan nating tiyagain iyon. Kasi doon, maaaring matuto yung mga bata. Maraming paraan para matuto yung mga bata, lalong-lalo na itong mga batang nasa ilalim ng learners with special educational needs. So talagang kayod po tayo talaga ng mga receiving teachers sa pag-iisip ng mga creative ways para matuto yung mga bata. Yes, I agree partner, no? Napakaganda ng sagot ni Ma'am Ana. So sa panig naman po ni Mami Rose, na banggit po kanina nung kayo po ay bago ipakilala na kayo po ay isang PWD President. Now po ang aking tanong, paano nyo po napagsasabay ang isang pagiging PWD President and at the same time, pagiging hands-on mom po? Sa akin, time management lang yan. Kasi and then, focus mo yung sarili mo. Meron kang timetable talaga kung paano mo gawin. Mapofocus mo naman yun kahit magkasabay. At syempre, malaking responsibilidad kasi yun eh. Kaya dapat nakafocus ka, meron kang, love mo yung ginagawa mo. Yung advokasya mo nandun pa rin. Kaya kahit nakafocus ka sa anak mo, yung time mo, maiano mo pa rin as a president. Nabanggit ni Mami yung word na advocacy. Nasa puso't isip na ni Mami ang pagtulong sa mga batang may special na pangangailangan. Tama ka dyan, partner. No? At saka si Mami talagang sasaludo tayo sa kanya, no? Kasi hindi siya nahinto doon. I mean, nawala sa kanya yung anak niya na mayroong special needs. But then again, hindi siya huminto doon. Yes. Hindi niya kinulong yung sarili niya sa bahay, sa trabaho, kundi in-extend niya yung tulong Yung sa ibang help. tao. Diba? Na napakaganda ng ginagawa ni Mami. And hindi naman po lahat kayang gawin yon. Kaya, Mami, we salute kung ano man po yung ginagawa at patuloy niyong ginagawa, yung advocacy niyo po sa mga special, mga bata na may special educational needs. So, sinabi mo ba partner, no? Hindi talaga matatawaran yung pagmamalasakit, pagsusumika para mabigyan ng oportunidad ang bawat isa sa pagkakataon ng magkaroon ng magandang edukasyon. Yes, isa lang naman ang susi dyan, Mami, di ba? Yung dedikasyon talaga sa mga ginagawa natin. So, iba talaga yung dedikasyon mo, Mami and Ma'am Ana. At sa ating mga kasama ngayon, tunay na napakarami nilang nilaan
upang mas maibigay nila ang kanilang mga best, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi pati rin sa kanilang mga mag-aaral at kanilang anak. Yes, no partner. Malapit-lapit na tayo sa dulo. Punta na tayo sa ika-9 na tanong. Okay, para naman sa ika-9 na tanong natin, Ma'am Ana, it's your turn po ulit. Ano ang iyong natutuhan na aral, no, sa iyong mga estudyante? Isa sa mga natutunan kong aral ay ang kahalagahan ng pasensya at pagtitiwala. Hindi lahat ng pagkatuto ay nangyayari ng mabilisan o biglaan. Maraming beses ay kinakailangan ang paulit-ulit na pagsasanay at reinforcement. Sa pagbibigay ng oras at pasensya, nakikita ko ang kanilang pag-unlad at pag-angat. Ang mga learners with special education needs ay nagtuturo sa akin ng pagiging flexible at adaptable. Hindi lahat ng plano ay palaging magiging epektibo, kaya't kailangan kong mag-adjust at maghanap ng iba't ibang paraan para sa kanilang pagkatuto. Ito ay isang constant reminder sa akin na maging handa sa mga pagbabago at challenges sa akin pang mga haharapin ng aking klase. Okay, ma'am. So, reiterate ko na rin, ulitin ko, no, learning is a two-way process. Katulad ng sinabi at experience ni ma'am na talagang natututo siya sa kanyang mga estudyante. Kung And- paano talaga niya i-deliver yung instruction kahit na paulit-ulit yung routine, ma'am, no, hindi tayo magsasawa. Kasi yun yung kailangan ng mga bata. Tama po? Okay. Yes, partner. And minsan, di ba, ang mga receiving teachers o yung mga teachers, natututo sila sa mga bata na hindi nakasulat sa libro. Tama ba yun, partner, Yes. no? Sabi nga, experience is the best Teacher. teacher. Yes. Okay. So, for you po, Mami Rose, no? Ating question po ay, ano po ang inyong natutuhan sa inyong anak? O ano po yung lesson na naibigay niya sa inyo? Hindi lesson yun na ibigay niya sa akin. Ito yung magkaroon ka ng disability anak is a gift from God. Dito mo, acceptance is important as the whole family. Unconditional love, kasi at the end of the day, di mo marirealize mo na yung best ko, nilaan ko sa anak ko. Kasi doon mo malalaman na accept ko yung anak ko kasi kahit ganun siya, minahal ko siya at habang buhay ko siyang mamahalin. Wow, thank you po, Mami Rose, no? Talagang pagka-mother, talagang walang makakatalo or makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Tama po. So, hindi talaga alintana ng ating mga kasama ngayon ang hirap at sakripisyo na kanilang ginawa o patuloy na ginagawa, maibigay lamang ang maaari nilang maitulong sa mga batang ito. Yes, right ka dyan, partner, no? Walang mahirap na sitwasyon sa taong buong puso kung magmalasakit sa kanyang kapwa. Ngayon naman, partner, for our last question, syempre last but not the least. Okay? So, ito yung huling katanungan natin para kay Ma'am Ana. Bilang isang receiving teacher, ano ang maibibigay mong payo sa mga magulang o kamag-anak na may napapansin ng mga signs as LSENs, learners with special education needs sa kanilang mga anak? Ito ba ay dapat nilang ikatakot o ikabahala, ikahiya o ipagwalang bahala? Una sa lahat, sa pag-observe ng mga signs na maaaring maging indicator ng special education needs, mahalaga ang maging proactive. Ito ay hindi para ikabahala o ikatakot, kundi para maging aware at maaga nating matukoy kung ano ang nararapat na suporta para sa kanilang anak. Ang early intervention ay mahalaga upang mas mabilis at epektibong matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Huwag dapat ikahiya o ipagwalang bahala ang mga sign na ito. Ang mga special education needs ay hindi hadlang sa pagmamahal at pag-unawa. Sa halip, ito ay isang pagkakataon na magkaroon ng mas malalim
na koneksyon at maunawaan ang kanilang anak ng higit pa. Ang pagtanggap at pag-unawa ay mahalaga upang mabigyan sila ng tamang suporta at pag-aalaga. Payo ko sa mga magulang at kamag-anak o kamag-anak, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga eksperto, ang mga guro, therapist at mga profesional sa larangan ng special education ay handang magbigay ng guidance at suporta. Ito ay magbibigay daan sa kanilang anak na mapanatili ang kanilang pag-unlad at tagumpay. Sa huli, ang pag-aaruga at pagmamahal sa kanilang mga anak ay ang pinakamahalagang bagay. Ang kanilang mga special education needs ay hindi limitasyon, kundi isang bahagi lamang ng kanilang buong pagkatao. Kapag tayo'y nagmamalasakit, bukas sa pag-unawa at handang maglaan ng tamang suporta, tayo ay nabibigyan daan para sa mga anak na ito na maabot ang kanilang mga pangarap at maging epektibong bahagi ng komunidad. Napakaganda ng sagot ni Ma'am Ana, yung kanyang payo sa mga magulang na mayroong napapansin na early indicators ng mga batang may special na pangailangan. So, kailangan ng professional advice, no, partner yes, assistance. opo. So, yun nga po, no, yung napakahalaga and very vital po. Vital part po talaga na kailangan may ma-detect na natin, no, as early as kung sila ay baby pa lamang or nagde-develop pa lang sila. So, mahalaga ma-detect nila or ma-detect natin na kung sila ba ay mayroong disabilities. Okay, so, and then, hindi lang doon natatapos, no, na na-detect natin yung kung na-detect na may disabilities, but then again, kailangan na-follow up natin. Kailangan may tinatawag tayong developmental milestone. Kailangan natatrack natin yung development ng bata, no? In a particular or certain age, kailangan ito na yung dapat nilang magawa. Yes, Okay, dapat diba? monitor yung kanilang Yes, monitor. Kailangan track gawin. talaga, may tracking. Yes. So, for Mami Rose, no? Mami Rose, nowadays po, marami pa ring parent na hindi masyadong handang tanggapin yung ganito pong early indicators sa kanilang mga anak. So, as a parent po of LSENS o yung learners with special educational needs, ano po yung mabibigay ninyong payo sa inyong kapwa magulang na may napapansing early indicators as LSENS po sa kanilang anak? Siguro po, ma'am, ang una nilang prioridad is pumunta sila sa Pidgeon Neuro. Kasi doon nila malalaman kung ano yung signs na nakita nila sa anak nila. Huwag silang matakot kung ano mang kinalalabasan yung assessment o assess ng doktor. Kasi mas malesen pa yung magagawa dapat doon. Para halimbawa, for speech therapy niya, kung kailangan ng speech therapy, yung sa ortho naman, kung hindi makalakad, kailangan ng OPT, yung occupational therapy. Yun po yung mga kailangan. Kung mas early detection, early intervention sa bata, mas lessen yung natin yun sa bata. Okay, tama, no? Sinabi ni Mami na kapag mas maaga nating na-detect, maaga nating nakita, maaga rin tayong makakapagbigay ng intervention doon sa bata. At malilesen natin yung danger, no, na maaaring maranasan ng bata. Napakaganda ng mga advice nila, partner, no? Yes, partner, no? Ako bilang magulang, marami akong natutuhan kay Ma'am Annaliza at kay Mami Rose. No, talagang magagamit siya napapanahon itong usapin natin ngayon. Yes, and alam ko rin po, I am pretty sure na marami rin pong natutuhan ang ating mga listeners. Pero syempre, bago tayo magtapos sa ating programa, bukod sa sagot na isinagot ninyo kanina sa katanungan, meron pa rin po ba tayong mga last words or last message sa ating mga listeners, no? Na para sila ay magpatuloy, hindi sila mawalan ng pag-asa na sila ay nakakaranas ng katulad ng karanasan ninyo. So, any last words or message po para sa mga listeners ayan po. natin? Si Mami Rose muna ang Si Mami magbibigay Rose ng naman kanyang po muna. Ang sa akin po is that wag nilang itago yung
anak nila na may kapansanan o disability. Kasi dapat ilabas nila sa society yan. Kasi meron na tayong Magna Carta 72-77 na nakapaloob talaga doon na kumakalinga sa disability. Dapat ilabas niyo yan, huwag niyo ikahiya. Hayaan niyo yung bully na yan. Hindi magano, at least makonsentrate niyo sa anak niyo na, ay, kahit may anak akong ganito, gift sa akin to. Okay, thank you for your last word, Mami Rose. And then, dito naman po tayo kay Ma'am Ana. Ma'am Ana, any last words or message para po sa ating mga listeners? Para sa mga tulad kong teacher na mabibigyan ng mga tinatawag natin bata na may disability, tayo'y tinatawag na receiving teacher. Ito ay dapat nating tanggapin ng buong puso bilang isang guro. Alalahanin natin na sila'y lalang din ng Diyos. Kaya dapat natin ipakita sa mga batang ito na kung gaano sila kamahal ng magulang nila, maaari mas doblin pa natin yung pagmamahal na kailangan ng mga batang ito. Ang sa ganun, yung kanilang magiging kamag-aral, matanggap din sila at maiwasan silang bulihin. Pag nakikita ng mga batang ito na mahal natin dito, inaaruga natin, pinakikita natin ang lahat ng tama, susunod itong mga ibang bata na magiging kamag-aral ito. Kaya alalahanan natin mga kaguro na tayo'y dapat sumunod. Kumbaga, ito ay isang tungkulin natin bilang isang guro, bilang isang nilalang din ng Diyos na magbigay ng pagmamahal sa mga nangangailangan. Yan lamang po. Thank you, Ma'am Ana, for your parting words sa ating mga listeners. So, partner, ngayon pa lamang ay paghanga at saludo po ang aming ibibigay sa inyo, Ma'am Ana at Mami Rose. So, palakpakan po natin sila, mga Kanabotok. Yan, no? They really deserve a round of applause para sa matapang na pagharap sa ating programa ngayong araw, partner. So sa ating espesyal na episode ng Nabutok ngayong araw, naway napagtanto natin ang halaga ng bawat mag-aaral, anuman ang kanilang pangangailangan. Ang edukasyon ay para sa lahat at ang bawat tagumpay ng mga mag-aaral na may special educational needs ay tagumpay din nating lahat. Oo nga, at sana'y tayo'y maging inspirasyon sa isa't isa na patuloy na magbigay pugay, magmahal, at sumuporta sa bawat mag-aaral sa kanilang edukasyon. Okay, so napakaganda ng usapan natin. Yes, Very partner. timely at talagang although maselan pero naibigay natin. Sa tingin ko naibigay natin sa mga Ibigay listeners natin yung sa kailangan nilang listeners. malaman. Kaya naman, so let us invite Let us our invite the listeners. listeners. Yes, Okay. partner. Go ahead, partner. So, we would like to invite our listeners to tune in to our podcast. So, pwede na itong marinig or mapakinggan sa ating FB page. Yes. Nabutok po yung pangalan o yung FB page account na pwede nilang mapakinggan ng ating podcast as well as the other social media such as YouTube and Spotify. Bakit nila kailangan pakinggan ito? Kasi may pa-contest tayo. Yes, partner. no, Okay. partner, no? So, Para sa ating mga listeners, kung ako ay isa sa inyo, ang dapat gawin ay mag-leave lang ng comments sa ating evaluation tool at kami ay pipili ng 3 pinakamagagandang reaction at mananalo ng 100 pesos Gcash. each. Ayan. Yes. So, siguro naman na-invite natin sila at talagang very positive sila na makinig kasi mayroon silang matatanggap na premyo. No? Premyo. Very lucky listeners lang po ang mapipili natin. No? May pinakamagandang Comment, reflections and yes, about comments. sa ating Nabutok episode ngayong araw. Okay, ma'am, partner, pwede ba kitang matanong? So, ano ba yung naging takeaways natin ngayong araw na ito? Para sa'yo, ano ba yung takeaways natin ngayong araw na ito? Yes, partner. So ako, partner, as a mom na ako ngayon, no? So, nakakita ko ng inspiration kay Mami Rose na being a mother is not easy. Pero when it comes to your child, gagawin mo lahat eh. Yung imposible, gagawin mong posible. Lahat handa mong gawin para sa anak mo. So, thank you po, Mami Rose. And for Ma'am Ana naman, natutuwa ko kay Ma'am Ana na kailangan tanggapin yung mga batang ibinibigay sa atin, no? Kahit may special needs sila, turing natin silang mga anak. Kasi ang mundo, talagang hindi natin
lilesen yung kanilang, yung sama sa mundo. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng mga magaganda at mabubuting gawain dito sa mga batang ito, partner. Yes, very well said, partner. No? Ako naman, para sa akin, no, yung disability does not or do not define a child's life. No? Kung may disability yung bata na yan, hindi ibig sabihin wala nang kakayahan niyang lumago. Okay, worthless, hindi siya worthless. No? Siya ay priceless. Kumbaga parang, ano siya gift nga, di ba? Gift from God. Okay, yes. gift from God. Priceless, hindi And- worthless. And yes, partner, ipansin ko sa mga itong ating Elsen, sila yung may magagandang boses. Yes, na Ang very galing talented. mag-drawing, Very no? talented. At tulad Tama. ng nabanggit ni Mami Rose, ang galing, yes, no, ang galing, ang dami nilang talent. Ang igagawin lang natin as adult, as guide nila, discover yung talent nila. Yes, at ang gagawin natin, support natin, syempre pag malasakitan din natin Yes, partner. yung mga batang ito. Kasi, bakit ko nasabi yan? Kasi ang ating paksa, na ulitin ko lang na dahil espesyal tong mga batang ito, espesyal ang ating mga bisita, Panauhin. pagmamalasakitan natin Yes. sila. Because on the month of September, ito po yung tinatawag nating nagsa-celebrate tayo, no? Yung pagmamalasakit na Mamasakit, buwan yes, ng sa bawat isa. pagmamalasakit. And maipapakita natin yan, partner, no, sa mga simpleng gawain, no? Kahit Yes. saan pwede nating pagmalasakitan ng bawat paraan. isa. Tama, partner. Maraming paraan tayong pwedeng magawa at maipakita yung pagmamalasakit natin sa kanila. So muli, maraming salamat Thank sa you, inyong pakikinig listeners. na isa na namang episode sa ating Navutalk. So listeners, abangan ang mga susunod na episodes dito sa Navutalk. Muli, ako si Ginoong Ronaldo del Rosario, guro mula sa Paaralang Elementarya ng San Roque. At ako naman, si Ginang Diana GNT Paradera, gurong tagapag-ugnay sa Paaralang Elementarya ng San Roque. Paalam at hanggang sa muli, mga